your beloved Boss Mike Cervera. Batikusihin sa social media ang selfie post si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon. Kasabay ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng NCR, dinepensa nito ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi raw nangangulugan na walang malasakit sa taong bayan ang unang ginang. Si Claire. Wala. Wala si Jojo Chavez. Wala. Wag mo nang asahan yun. Lintik na ano yun eh. Genuine Ilocano yun. Pagka genuine Ilocano, PBBM lang malakas, alam mo na yan. Wala! Ay, naku, nuknukan ng kuripot yan, maniwala kayo. Buti pa nga itong si, alam ko na, ang Gcash mo, Boss Mike. Nakaw! Arnold Lopez, Buti pa si Marites Musni, no? Alam na yung Gcash ko. Si PBBM lang malakas. Alam mo na ba yung Gcash ko? PBBM lang malakas? Tanungin mo kay kay Arnold Lopez kung ano Gcash ko, Joel Lutin. Kayang-kaya. Mas maganda yung marami. Kayang-kaya natin. Pag marami tayo, di ba? Pag marami tayo, hindi masakit sa bulsa yan. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Yusek Claire Castro. Yusek, marami ng mga nag-sponsor dito. Alam mo na, doon tayo sa saradong pinto. Doon tayo magmi-meet and greet at doon na tayo magdi-dinner, ganyan, di ba, no? Iba eh. Pagka tayo mga kababayan, magdi-dinner tayo, sarado pinto. Walang makakarinig, walang magre-record. Dahil confidential yung pag-uusapan natin. Di ba? Wag dito, kakat kong Kaya nga, wag na daw dito, kasi kakat kong pa raw si YouTube. Doon na lang sa GCash. Sige, Boss Mike, abunuhan mo muna. Lista mo. Palagya ka? Sige, tuloy. Report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Dinipensahan ng Malacanang ang birthday post ni First Lady Liza Araneta Marcos na umani ng batiko sa social media dahil sa timing nito kasabay ng matinding pagbaha at masamang panahon kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nauunawaan nila ang mga hindi nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post pero hindi umano ito nangangahulugang wala ng malasakit ang First Lady sa mga Pilipinong apektado ng kalamidad. Correct. Paano naman yung yung nagbalak na pumunta ng Japan at nagpaalam? Paano naman si Sara Duterte lilipad sana ngayon? Saan? Sa Japan. Vice Presidente yun, may katungkulan. Pero mga kababayan ko, si First Lady, hindi siya empleyado ng gobyerno. Si Sara Duterte, Vice Presidente. Vice Presidente, imbis na tumulong, magserbisyo sa bayan dahil sa mga nangyayaring kalamidad, bumuhos ng sobra-sobra, ulan ng habagat, mga kababayan, wala kayong nasasabi. Di ba? Wala kayong nasasabi. Di ba? Ay, hindi, ayoko. BBM lang malakas. Mas gugustuhin ko ng manlimos sa'yo kaysa lumapit ako sa kanya. Di ba, mga kababayan? Ngayon. Ngayon, yun Kasi, mga kababayan, personal yun na biyahe niya. Napaalam niya sarili niya daw gastos.
okay yun. Kailan lang ba yan mga kababayan gumala ng gumala? Di ba kakauwi nga lang yan? Di ba? Kakauwi lang mga kababayan Oh. Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko sa inyo, baka siguro mga kababayan doon sa hindi tanggap ni Pangulong Bongbong Marcos sa hiling na closed door meeting, wala. Bati-bati lang tayo, pero yung lalapit na, ayokong mabahiran yung Ayokong mabahiran. Di ba Sara de Guzman? Si Sara de Guzman, 10,000 yan. Di ba? Maring Joji, 10,000 rin. Kaya alam nyo, mga kababayan, tingin ko, nagkasunod-sunod ang problema ni Sara Duterte. Kasabay pa netong si Gina Acosta, na kung saan nilaglag siya. Itinuro na ni Gina Acosta, hong si Sara Duterte, na siyang nag-utos sa kanya para ibigay yung pong bulto-bulto, damakmak na pera, na confidential fund ni Sara Duterte. Nakuha ninyo? Hindi niya na alam siguro, no? Hindi niya na alam siguro na kung ano na yung gagawin niya. Nai-stress na yung sarang bangag. Hindi na siguro tumatalab kung ang problema niya dadaan niya sa pagbabatak. Kaya kailangan niyang lumipad ng ibang bansa, lumayo muna. Bakit? Kasi nga mga kababayan kung ano-ano yung mga nababalitaan niya rito, nako! Di ba? Mga kababayan ko, yan ang sinasabi ko. Nakita nyo mga kababayan? Baka nai-stress na si Sara Duterte. Ngayon ang pinupuna ang First Lady na maraming natatrabaho, maraming nagagawa. Hindi naman dapat, di ba? Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post. Di ba? Ang Colpi TV, Chodora Timaho, Leia Patricio, Maria Eleonor, Palmes, nako, ewan ko na lang. Yan na yan yung mga balita ngayon pero mga kababayan, ulitin ko. Etong mga mamumuna, kaya First Lady. Tingnan nyo mga kababayan itong mga balita noon. Tahimik na yung mga yan Na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Ayan na. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Ngayon, napakinggan nyo ba yung mga hayop na yan, yung mga pumupuna kay First Lady sa mga issue ni Buday na bangag? Tingnan nyo mga kababayan. Kasama po itong mga magkakapatid na Duterte sa dito sa DPWH leak. Mga kababayan. Itong Cabral Files, mga kababayan. Kita nyo, magkano ang kinuha nila? Bilyon, mga kababayan. Bilyon ang kinuha ni Sarang Bangag sa pera, mga kababayan, sa pondo ng bayan. Aabot sa 16 line items worth 1 billion. Yan 1 billion proyekto. Saan? Sa wish list umano ni Sara Duterte. Yung DPWH leaks. Mga kababayan, magkano?
Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Oh, kita nyo mga kababayan? Oh, yan mga kababayan. Yung mga yung mga katarantaduhan ni Sara Duterte, aba, mga kababayan tahimik sila Tahimik, mga kababayan, yung mga bobot tanga. Yung kapares ni Sara na siyang tunay na bumabatak. Kaya bangag na bangag. Di ba, mga kababayan? Kaya mga bangag na bangag yung mga yan. O, tahimik sa pagdurugas, pagnanakaw. Kahit nga umamin na ho yung tauhan niyang si Gina. Gina. Oh, etong yung naging witness dyan. Di ba? Oh, ngayon, abay, naniniwala pa rin sila. Naniniwala pa rin sila kahit na inamin na ni Gina, Gina Acosta, yung pag-uutos ni Sara Duterte. Ganyan sila kamangmang. Hindi na gumagamit ng common sense. Bakit? Mga kababayan aba, bakit kaya inutusan ni Sara Duterte? Bakit inutos ni Sara Duterte na yung pera ibigay doon kay Colonel La Chica? Bakit kaya binigay? Di ba mga kababayan? O nakita nyo? Yung mga bobot tanga, mga kababayan, wala, deadma sila doon. Ang panggigigilan nila, imbis na panggigilan nila si Sarang Bangag, magalit sila kay Sarang Bangag. Aba, magagalit sa isang simpleng litrato? Isang simpleng litrato, nino? Ni First Lady! Ay, nako. Diba, Rebecca Sanchez, Jane Wanson, Ninita Umali. Mahirap talaga umunawa mga bobot tanga. Biruin nyo yun. Ganito, umamin na Opo, bawal yun Bawal. Bawal na ibigay mo sa ibang tao yung pera. Bawal yun Yung binigay niya yung pera kay La Chica, etong si Gina Acosta, bawal yun mga kababayan. Oo. Sabi tuloy, hindi na uso sa kanilang common sense. Ayan na nga, sabi nga ni Charlie Whiskey na DDS, si Gina Acosta lang ang responsible sa liquidation niyan. Di ba? Walang liability. Kita nyo mga kababayan, inutos nga ni Sara Duterte. Sino ba naman si Sara Duterte na hindi sundin? Di ba? Sino naman si Gina Acosta na hindi sumunod kay Sara Duterte? Siyempre mga kababayan, alam nyo na. Alam nyo na yun. Di ba? Mga kababayan, eto pa. Di ba nga, sabi ko nga sa inyo, nakakatanggap, aminado rin yung Gina Acosta na nakakatanggap siya ng pera di ba? Nakakatanggap ng pera ng 25,000 a month. Sobre-sobre yun. Yung isa naman na kinagalitan, 50,000 a month naman ang natatanggap. Ang tanong, mga kababayan, ang tanong, gagalit taloy sa'yo si Berge Berhel de Diyos. Charlie Whiskey. Di ba Helen Tinoso? Ang tanong, mga kababayan, hindi talaga makakatanggi si Acosta. Oo, si Gina Acosta, hindi makakatanggi ang kahit na anong gawin. Oo, utos ni Sara Duterte Aminadong inutos ni Sara Duterte, ibigay mo yung lahat kay La Chica. Sige ma'am, opo ma'am.
wa na ma'am, receiving copy, ma'am. Wa na, basta bigay lang. O sige, ma'am, ikaw na bahala diha, ma'am. Oo, tinuod, ma'am. Oo nga ni. Di ba? Oo nga ni. Tinuod ng yun. Ayop na yan. Oh, ay ano na nangyari, mga kababayan ko. Oh. Ngayon, si La Chica, sabi ni Gina Acosta, ay, hindi ko po talaga kilala yan, ma'am, si Mary Grace Piatos. Dili ko man kilala yan, oo. Mary Grace Piatos, ma'am. Dili ko kilala. At saka yan si Kokoy Villamin. Dili ko kilala. Oh. Diba? Oh. Anong sabi? Sino ang nakakakilala niyan? Si Colonel La Chica, ma'am. Your Honor pala, Your Honor. Si Colonel La Chica, Your Honor. Diba? Diba no, mga kababayan? Gonzalo Berano. Sino ngayon ang gumawa ng mga peking mga acknowledgement receipt? Siyempre, sila Chica yan. Kung may inutusan man sila Chica, malamang. Wala, mga kababayan, wala talaga. Hindi nga sumunod sa lahat, Charlie Whiskey. Walang standard accounting at wala ring standard na auditing. Oo. Wala, hindi pumasok doon sa standard na auditing at saka accounting nila. Kundi, basta na lang, kanya-kanya na lang sila. Irene Villamor, yan, Our beloved Boss Mike Cervera.